After launch yung CF Moto 800NK ng Motostrada, pinakitaan naman tayo ng Peugeot ng kanilang XP400 this 2023 sa Makina Moto Show. Ito yung entry-level motorcycle nila para maging expressway legal dito sa Pilipinas. Sa malayo ang tingin, magkamukha talaga sila ng ADV. Pero pag nilapitan mo, grabe napaka-unique ng design niya, walang katulad. Dagdagan mo pa ng napakagandang emblem ng Peugeot. Huwag mo na ako i-correct, ganun talaga i-pronounce yun. Quick specification nga pala muna tayo guys. 17 inches na gulong sa harap at 15 inches naman na gulong sa likod. Ang capacity naman nito is 13.5 liters. Keyless na rin siya at pinagmamalaki ng Peugeot yung kanilang analog and digital panel combination. Meron din itong TFT panel display na napaka-sharp and vivid ng colors at kitang-kita mo kahit under direct sunlight. Seat height nga pala nito is 32 inches kaya para kang nakaupo sa CBR 500. CVT type na rin siya na parang sa NMAX at Aerox. Euro standard yung muffler nito kaya medyo tahimik. At since 400cc siya, pwede mo palitan yung pipe. Naka-inverted front fork suspension na rin pala siya. Kaso nga lang wala silang nirelease na rear suspension information. Oo nga pala, lahat ng ilaw na ginamit dito is Euro standard specified na LED. Kaya hindi siya sobrang lakas at hindi rin siya sobrang hina. Kaso nga lang yung harap niya mukhang CF Moto. Moving on sa engine displacement, meron itong 400cc single cylinder power motion engine that generates 35.6 horsepower at 8,150 RPM. Kamukha niya lang talaga yung XADV 750 pero yung power medyo malayo talaga yung pagitan. Sa manabela naman nito, mukha lang talaga siyang simple pero napakarami ng features na nakatago. Dito ko lang talaga nakita yung high beam at low beam na magkasama. Sa left handlebar instead na passing light, exit yung nakalagay. Sa right handlebar naman makikita mo yung hazard light tapos select naman yung nakalagay. Pagsapit naman ng gabi, ito yung low beam na medyo mahina pero pag pinindot mo yung high beam sa right handlebar, medyo nagiging malakas na siya. Kaso nga lang para sa akin hindi pa rin ito malakas. Dahil European standards to, hindi malakas at hindi rin sobrang hina. Kaya talagang optional ang pagkakabit ng mini driving lights. Adjustable na rin pala yung left and right levers nito kaya hindi ka nabibili sa Lazada. Natatandaan nyo pa ba yung mga analog displays ng Honda tapos naglabas yung Kawasaki ng all digital panel? Pinaghalo yun ng Yamaha T-Max. And there comes Peugeot na nagbigay ng napakadaming connectivity features. Bluetooth 5.1 na rin siya tapos pwede mo i-connect yung cellphone mo dito. Pinagmamalaki nga ng Peugeot yung kanilang compact and proportional design dito sa motor na to. Nasigurado daw sila na hindi mo makikita sa ibang motor. Basic lang naman yung makikita mo dito sa front panel gauge syempre, niya. Yung date, time, odometer at yung range. Hindi man siya touchscreen for safety purposes. Yung left handlebar niya ay may exit and yung right naman ay may select. From there, pwede mo nakalikutin yung settings na tong motor na to. Napakarami nga pala ng mga features na pwede kong i-discuss dito pero hindi ko na iisa-isahin yun. Napakadali nga lang pala ng starting procedure nito. Para ka lang nagpa-start ng Aerox at NMAX na keyless. Kaso kapag wala yung susi, iilaw lang siyang ganyan. Napaka-solid nga rin pala ng susi nito. Tapos nag-auto detect siya kapag malapit ka dun sa motor. Dual channel ABS na rin yung gulong niya sa harap at single channel ABS naman yung gulong niya sa likod. Tapos meron na rin siyang built-in USB connector. Yung pillion seat nga pala niya kahit ano pwede mo ilagay dyan, wag lang malaki. Kaso nga lang yung harap niya parang Samsung Galaxy Y lang yung kaya. Pag binuksan mo naman yung main seat niya, ganito yung itsura ng laman. Kasyang-kasya yung full face helmet mo. Tapos pwede mo na rin paliguan yung aso mo dyan kung gusto mo. Pag wala pang laman yung mga yan, ang curb weight nitong bike na to is 231 kg. Parang na-discuss ko naman na yata yung mga importanteng information dito sa motor na to. Ang tanong is kung magkano ba to? Peugeot XP400 lands in our market at 555,900. So ito na ba yung bagong scooter na bibilin mo this 2024? Given all the bells and whistles na inintroduce sa atin ng Peugeot, I'm thinking that it's all gonna be worth it. Kahit nga yung girlfriend ko nagandahan dito sa motor na to, hindi siya motorcycle enthusiast, nakagaya natin. So don't forget to like, share, and subscribe. Dito lang yan sa Mototech Vlogs. Sheesh!